Okay. Okay, muli isang magandang hapon po. Okay. Yes. Okay. Muli po isang magandang hapon sa atin. November 8. Ano po? November 8 po tayo ngayon. Second Saturday of the month of November. Alam po ninyo, uh, uh, hindi po maganda ang sitwasyon natin ngayon. Alam po naman natin na tayo po ay nasa banta po ng malaking panganib, kasi po mayroon pong dumarating na super typhoon na si Huan. Actually ngayon po dito po sa Tarlac. Kumbaga, hindi lang po sa Tarlac, Region 3. Sakop po ng Region 3, nasa signal number 1 po tayo ngayon. So bukas po, mamayang gabi, bukas na madaling araw, bukas ng tanghali, doon po natin mararamdaman ang malakas na bagyong ito. Dalangin po natin sa Panginoon na tayo po ay ingatan niya, gabayan niya, patnubayan niya, na di po natin hindi po natin maranasan yung na tayo po ay masalanta ng bagyong ito na talaga namang hindi po tayo bibiruin ng bagyong ito. Dahil category 5 po ang dating po nitong bagyo na ito, kaya po ang ko po sa inyo ay ingat po tayo. Ingat po tayo. Okay. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Itutuloy po natin yung nakaraan po nating pag-aaral. Yung pong pag-aaral natin dati na patungkol po sa Holy Spirit. Yung bali pangatlo po ito sa serya ng Holy Spirit na ating pag-aaralan. Nung una po ay yung the collaboration, 3-in-1, the collaboration. Tapos po yung pagdating po ng ang the Holy, yung pong sumunod po yung Holy Spirit na Tapos po itong pangatlo, ang inano ko lang po dito ay yung the Holy Spirit. Series number 3, our helper, our comforter, our teacher, our guide. Marami pong ang ng Holy Spirit. Kung yun lang pong makakaya nating abutin, yun lang pong makakaya po nating aralin, yun po ang ating gagawin. Kasi po hindi po natin lahat matatalakay ang patungkol sa ng Holy Spirit. Maski naabutin po tayo hanggang sa next year, hindi po natin matatapos ang patungkol po sa mga katangian, sa mga bakit nandito ang Holy Spirit, bakit kailangan siyang sambahin, bakit kailangan siya ang ating purihin, bakit siya ay ating kailangan dakilain, bakit kailangan ang Santong Espiritu ng bawat isa. Hindi po natin kaya lahat yan. Kung ano lang po yung maaabot natin, kung ano lang po yung kaya ng ating mga kaisipan, ng ating mga pangunawa, yun lang po ang ating matutunghayan. Pero mapapansin po ninyo, magkaminsan magpapaulit-ulit po yung mga salita na nababanggit ko, sapagkat tayo po ay yung pong mga katangian, mga function, mga gawa ng mga kadahilanan ng Santong Espiritu, bakit nandito siya sa atin. Yun po ang
Meron kumbaga patong-patong po yung napakabuti ng Santong Espiritu sa atin. Hindi po niya tayo iniiwanan, hindi po niya tayo pinababayaan. Kung napapansin po ninyo, ano po, doon po sa mga napag-aralan po natin nung nakaraan. Ano po? Ang ano po dito ay yung ano po, ang Panginoong Hesukristo po, Jesus Christ our Lord and Savior. When He was here, ano po, nung nandito po siya sa lupa, He preached, He teach, He healed, He made miracles and wonders. Doon po sa nakikita ng mga tao. Pero, sa kabila po ng lahat ng iyan, ano po, 3 taon at kalahati siyang nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling, gumagawa ng mga himala at ng mga kamanghamanghang bagay. Pero, isa man po, not even one was convicted of their sin. Hindi po sila nagkaroon ng paano ba ang gagawin ko na ako ay na yung aking mga kasalanan ay mapatawad? Paano ako maliligtas? Paano po kami maliligtas? Walang nagtanong na gano'n sa ating Panginoong Hesukristo. Basta ang alam nila, nagpapagaling ang ating Panginoong Hesukristo. When the Lord is there, sila ay nagpupunta sapagkat gusto nilang sila ay mapagaling ng libre sa kanilang mga karamdaman. Sila ay makakain ng libre. Sila ay makarinig ng mga salita, ng mga pangungusap ng ating Panginoon. But still they were not convicted of their sin. Wala isa man po ang nagsabi sa kanila na, Diyos ko, Panginoon ko, kinikilala kita, Kristo Jesus bilang aking tagapagligtas. No, not even one. Wala po na nagsabing ganun sa ating Panginoong Hesukristo. So ngayon po tayo po ay mag-aaral. Ano po? Yung pong sinasabi na mahigit 3 taon na nangaral ang ating Panginoong Hesukristo, but still wala pong naligtas. How is that possible? Kasi po wala pa po ang Santong Espiritu noon. Ano po? Wala pa po ang Santong Espiritu noon na magko-convict sa tao sa kanyang mga kasalanan, na magsasabi sa tao na ikaw ay nagkasala, na ikaw ay nakagawa ng ganun-ganito, at sila ay mayroong damdamin sa kanilang puso na sila ay kailangang magsisi sa kanilang mga kasalanan. In fact, maski na po sa pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, noong panahon yun, hindi na nga siya pinaniwalaan. Ito po, siya ay itinakwil, siya po ay talaga namang ninais patayin ng mga tao, at siya ay sa bandang huli ipinapako. They crucify our Lord Jesus Christ. Wala pong naniwala, walang nanalig, walang kumilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ngayon po sa ating pag-aaral, the Holy Spirit, series number 3, our helper, comforter, our teacher, our guide. Ito po mga ito ay nakatala po. Ito po, actually po yung ano ba yung mga talata na kung saan ang Santong Espiritu ay ating mababasa. Napakarami po ng mga talatang yan. Pero isa lang po muna ang ating babasahin. Ito po sa aklat po ni San Lucas. Aklat po ni Juan, kabanatang 16, talatang 7 hanggang sa 11. The Holy Spirit, series number 3, our helper, comforter, teacher. Our scripture is based on the book of John, chapter 16, starting verse 7 up to verse 11. Ganito po ang sinasabi. Verse 16, verse 7 up to verse 11. Ganito po ang sinasabi. Okay, verse
Verse 7. Saan ba yan? Okay, praise God. Pasensya na po, malabo na po yung mata eh. Okay, ganito po. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti. Ito pong ang background po ng salitang ito, no? O ito po, basahin ko na po dito sa dito po sa verse 4 para po mabuo. Ito po, okay. John chapter 16 verse 4 hanggang verse 11. Ganito po. Ito ay sinasabi ko sa inyo. Ang Panginoong Jesucristo po ang siya nagsasalta dito. Ito ay sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ano po ang pinagpauna ng ating Panginoong Jesucristo? Na sa kanyang pag-alis, ano po? Ang mga mananampalataya, ito po ay mga uusigin. Tayo po na mananampalataya ay uusigin, palalayasin doon sa mga sinagoga na kung saan ay sinasagawa ang mga gawain ng pagsamba, palalayas, at ano po, marami ang ipapapatay dahil po sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po natin yan. Doon po sa mga Muslim countries, marami po ang mga pastor, mga mananampalataya na pinapugutan ng ulo dahil sa kanilang pananampalataya, pananalig, paniniwala, at pangangaral patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. That is not a story. Hindi po yan isang katangang isip lang. Yan po ay totoo na nangyari at patuloy pa po nangyayari. Ano po? Okay, tuloy po natin. Ulitin ko po yung verse 4. Ito yung sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila ito. Maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Yun po, sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po? Kasi po ang iba ang iniisip po nila. Ito po, sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Mayroon pong pananampalataya na nagsasabi na pag siya ay nakapatay ng ganitong mga mananampalataya, pag siya ay nakapatay ng ganitong mga tao, pag sila ay nakapatay ng ganitong mga kaaway nila, sila ay magkakaroon ng 70 asawa. Virgin na mga asawa pag sila po ay mamamatay. Ganun po ang kanilang paniniwala, ganun po ang kanilang pananampalataya. Kaya po meron sa ibang mga lahi, sa ibang mga relihiyon, sa ibang mga pananampalataya, meron po tayong tinatawag na mga suicide bomber. Yun po ang mga tao na kung saan ay naniniwala na pag sila po ay nakapatay ng ganitong mga mananampalataya, sila po ay magkakaroon, bibigyan po gagantimpalaan po sila ng 70 virgin wife pag sila po ay namatay na. Okay. Tuloy po ang basa. Ipinagpauna ko na ito sa inyo. Hindi ko muna sinabi sa inyo ang mga bagay na ito. Okay. Sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon paroroon na ako sa nagsugo sa akin. So, ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay malapit nang bumalik sa langit. Sabi niya, ako ay paroroon na sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyo nagtanong, saan ako pupunta? At ngayon, sasabihin ko sa inyo na tigib kayo ng kalungkutan. Okay. Siyempre, ang ano po ng mga apostol o ang mga disipulo sa mga pagkakataong ito, sila po ay ang damdamin nila, iiwanan na tayo ng ating guro. Actually, doon po sa isang bahagi ng Biblia, may nagtanong po, Panginoon, saan po kayo pupunta? Ito po si Pedro mismo, nagtanong, Panginoon, saan po kayo pupunta? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon ay hindi ka makakasunod sa aking pupuntahan. Subalit, ikaw ay susunod pagdating ng araw. Ito po yung mga sabi ng Panginoon sa atin. Ano po, wala man lang nagtanong sa inyo. Tapos meron ding nagtanong sa kanya, Panginoon, paano po kami makakapunta doon sa paroroonan ninyo? Hindi namin alam ang daan. Ang sabi naman po ni Tomas, ito po, ang sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. John 14, chapter 14, verse 26. 26. Yun po. Okay. Verse 6. At ngayon sabihin ko na sa inyo na tigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo sapagkat paparito sa inyo ang patnubay
sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Okay. Sa English po ay ganito. It is more expedient, or it is more advantageous, it is more profitable for you if I go, because the helper will come if I go. If I will not go, the helper will not come. Ano po? Yun po ang ano niya sa English. Okay. Ngunit kung aalis ako, but if I go, susuguin ko siya sa inyo. I will send him to you. Pagdating niya ay kanyang papatunayan sa mga tao sa libutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. When he comes, he will he will reprove the people about their wrong understanding on sin. Ipapaliwanag, ipapaalam, ipapaalala, tuturo ng Santong Espiritu sa mga tao na mali ang kanilang pagkakilala sa kasalanan. Okay. Pagkatapos po at ipakikilala niya kung ano ang matuwid, he will show the goodness of God. At kung ano ang kahatulan, he will show God's judgment. Number 9, mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Yun po ang kasalanan na sinasabi. Hindi sila nanalig sa akin. Verse 10, tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ng pinuno sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan. Okay. Ito po sa mga bagay na ito, ang ating po pinag-aaralan ay ang Santong Espiritu, the Holy Spirit. Ano po? Dito po sa chapter 16 ay pinapakita dito sa verse 7. Ang sabi po rito, if I will not go, the helper will not come. So dito po pinapakita yung the helper. Ang tagatulong. Ano po? Tutulungan po tayo ng Santong Espiritu. The helper will not come sapagkat hindi po pwede na nandito ang ating Panginoong Kristo at ang Santong Espiritu ay darating sapagkat magkakaroon po ng overlap sa trabaho. No po? Ang trabaho po ng ating Panginoong Kristo, kung napansin po ninyo, ay magpahayag ng salita ng Diyos, magpagaling ng mga may karamdaman, gumawa ng mga himala, pero hindi po na-convict ang mga tao. Pagdating po ng Santong Espiritu, ipapaalala po niya, ituturo niya sa atin kung ano ang mga sinabi at mga ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung sa ganang ating sarili, sa ganang ating sa ating kaisipan, no po, sa ating payak na kaisipan, hindi po natin mauunawaan ang mga salitang ito ng nasa Biblia, sapagkat ang mga salitang ito po ay hindi po mga ordinaryong mga salita na basta na lamang po natin nakikita o nababasa. Ito po ay mga espiritu. Ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesucristo, my word are spirit. Ito po ay mga espiritu. Kaya po ito ay hindi po natin maaabot ng ating sariling, ng ating payak na kaisipan. Kaya po kailangan po natin ang Santong Espiritu upang ipaalam niya, ipaliwanag niya sa atin, ipaalam niya kung ano po ang nilalaman ng mga salitang ito. Yun lamang po pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po maunawaan ng mga alagad niya. Sabi niya, ako ay dadalhin ng mga tao at ako ay ipapako sa krus at ako ay ang tanong ng mga ang tanong nga ni Pedro, Panginoon, hindi po mangyayari. Itataya ko ang aking buhay. Hindi po nila maunawaan niya. Bakit kailangan siyang mamatay?
Ipinangangaral po niya yan, pero ang mga lingkod mismo, ang mga apostol mismo, hindi po nila maunawaan. Bakit po? Sapagkat wala pa po ang Santong Espiritu. Kaya po dito, ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, it is more expedient. Ito ay mas mahalaga. Ano po? Ito ay pag-alis ko'y para sa ikabubuti ninyo. Para sa ikabubuti ninyo. Ang pag-alis ko, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Ano po ba ang ilan sa mga trabaho ng Santong Espiritu? Unang-una, ano po? Yun nga po kanina na unang-una po, to convict us. Ano po? Wala ba? Hindi po sa 3 taon at kalahati ng pangangaral po ng ating Panginoong Jesucristo, not even one was convicted of their sins. Ano po? Yung po mga tao noon, ano po yung ibig sabihin ng not even one was convicted of their sins? They did not respect, they did not accept, they did not believe our Lord Jesus Christ. Even His words, hindi nila nirespeto, hindi nila kinilala, hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Siya nga siya nga ay hindi po nila tinatanggap doon sa kanilang mga lugar. Kaya nga po itong si Juan at saka itong si Santiago na magkapatid na tinatawag na the thunder. Ang sabi po nila, Panginoon, magpapadala na po kami ng mga kulog at kidlat upang sunugin ang mga ito. Kasi ayaw po silang papasukin sa lugar na. Hindi po tinatanggap ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang magulang mismo, ang kanyang magkapatid. Sinabi nila na nababaliw siya, nasisiraan siya ng ulo. Hindi nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, hindi man nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nangangaral at sa kanyang pangangaral, mas marami na at malupang dumarami ang naniniwala at nananalig sa kanyang mga sinasabi. Ano po? Nagkakaroon na, sabi nga ng iba saan niya nakuha ang talinong ito? Hindi man siya nag-aral. Namamaha sila. Pero hanggang doon lang. Namangha sila pero hindi sila na-convict, hindi nabagabag ang kanilang puso damdamin. At nagsabi, paano kami maliligtas? No, not even one. Kaya kailangan po ng atin, yun po sinasabi na, they are wrong. Mali sila sa kasalanan. Ano po yung mali sila sa kasalanan? Because they rejected Jesus. When you reject Jesus, you reject God. Yun po ang kasalanan. Napakadali. Kaya pagdating po ng Santong Espiritu, ang mga alagad ng mga apostol, specifically, ito pong si Pedro, siya po ay nangaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay nangaral. At dahil ang Santong Espiritu ay binigay na sa kanila, doon po sa John chapter 20 verse 22, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, receive the Holy Spirit. Nandun na, pumasok na sa kanila ang Santong Espiritu. Ang kapangyarihan ng Diyos ay pumasok na sa kanila. Kaya nga nung mag-aral itong si Pedro, ipinangaral niya, ipinakilala niya kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa kanyang pangangaral, 3,000 agad-agad ang tumanggap sa ating Panginoon. 3,000 agad-agad ang nadagdag sa iglesia, sabi. At sa kanya, at sa patuloy na pagsasalita ni Pedro, nadagdag pa, umabot pa ng 5,000. Sino ba si Pedro? Si Pedro ay isang magsasaka. Si Pedro ay sinanay tinuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang Santong Espiritu, siya ang nagbigay ng kapangyarihan doon sa mga salita at mga gawa ni Pedro upang ang mga tao na nakarinig sa kanila, sila ay makonvict. Without the Holy Spirit, you will not be convicted of your sin and you will not receive salvation. You will not receive the forgiveness of sin. Only the Holy Spirit will convict.
Yes! Ang trabaho ng ating Panginoon Kristo is to share the word. Share the gospel. To teach, to heal, make miracles, hanggang doon lang. But to convict the people of their sin, that is the job, that is the work, that is the responsibility of the Holy Spirit. Kaya nga po nung umalis na ang ating Panginoon Kristo, napakabilis po ng paglago ng iglesia. Without the Holy Spirit, the church will not last for long. Why? Yes, of course. Without the Holy Spirit, the church will not last. Bakit po? Yun nga po mga alagad eh. 3 taon at kalahati nilang kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Pero nung mamatay siya, nawala lahat yun eh. Ano nangyari? Ano po? Sabi ni Cleopas, akala namin siya, nung sila po ay naglalakad, papunta sa Emmaus, anong sabi niya? Anong pinag-usapan po nila? Sabi niya, akala namin siya ang tagapagligtas. Hindi nila hindi sila nakatagal. Si Pedro, anong ginawa niya? Bumalik siya sa pangingisda. Tinawag niya yung kanyang mga kasamahan. Halika kayo, mangingisda tayo. Without the Holy Spirit, the church will not last. Maybe even 3 days. Salamat sa Holy Spirit na siya ay dumating. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, doon po sa John chapter 15 verse 26, the Holy Spirit of truth will witness about me. Ano pa? Okay, ganito po yan. Napakadali eh. Nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, Lord God, tinatanggap kita sa aking puso, minubuksan ko ang aking puso, magpasok ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas sa akin. It's not Jesus. Hindi po si Jesus ang pumasok sa ating puso. Sa laki po ni Jesus, papasok siya sa ating puso, wasak-wasak po tayo. What comes inside our heart, our spirit, is the Holy Spirit. The Holy Spirit. Yung po ang sinabi, yung po sa sinabi sa ano, doon pa lamang po sa Genesis, nandoon na yun eh. I will be with you till the end of age. Kasama mo ako hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa dulo ng panahon. Kasama ninyo ako. Ang Holy Spirit nandoon na kumikilos na. He is eternal present. From the eternity past, nandoon na ang Holy Spirit. The Spirit of truth will bear witness about me. Ano po? Tayo po na tayo po na mga lingkod ng Panginoon. Hindi po natin we can never share the Word of God. Ito po, napakaliit po ng Bible na to. Pero ang nilalaman po nito, oh my. We can never share the Word. We can never share the gospel. What is the Word? That is Jesus Christ. What is the gospel? That is Jesus Christ. Ang mga pinapangaral po natin, ang mga sinasabi po natin, that is Jesus Christ. Paano po natin nagagawa yan? Paano po natin nasasabi yan? Because of the Holy Spirit. Sabi ko nga po sa inyo, nung ako po ay bata pa, grade 2, grade 3. Grade 3 po ako. Nung ako po ay nagsimulang magbasa ng Biblia. Ang binabasa kong Biblia po noon, Kapampangan. Hindi ko naman po maintindihan. Grade 3. Ano maintindihan niya? Grade 3 Kapampangan. Pero nababasa ko, alam ko. Nakikipagdebate nga ako eh. Grade 3 lang ako, nakikipagdebate ako patungkol sa Biblia eh. Bakit? Yung mga kadebate ko, nag-aaway lang kami. Bakit? Kasi wala akong Holy Spirit. Siya, wala siyang Holy Spirit. Pareho namin hindi naintindihan. Nag-aaway lang kami sa dulo. Why? Walang Holy Spirit eh.
Pero, nung dumating ang Holy Spirit sa buhay ko, unti-unti napag-uunawa ko kung ano. Ang madalas noon, pinag-aawayan namin yung patungkol sa dugo. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, alam ko. Although hindi ganun kalawak ang alam ko sa Biblia. Yes. Pero naintindihan ko. The Spirit of Truth will bear witness about me, sabi ng Panginoon Kristo. Nakakapag-witness po tayo, nakapagpapahayag po tayo ng salita ng patungkol sa ating Panginoon Kristo. That is because of the Holy Spirit. Alam po natin, tinuturuan po niya tayo. Yung pong salamat sa Panginoon. Ang Holy Spirit po ay okay. Bakit nandito po yung Holy Spirit? Bakit pinapasok po natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay, sa ating mga puso? To strengthen our inner man. Ito po, basahin po natin. Bakit po nandito sa atin yung Santong Espiritu? Bakit po siya ay pinapasok natin sa ating mga puso, sa ating damdamin? Ito po yung mga na yun mga katanungan na sinasabi. Ang tanong na, bakit? Yun po yung bakit nandito sa ating puso at damdamin ang Santong Espiritu? Unang-una, ang sagot ay ganito, to strengthen our inner man, upang palakasin tayo. Dito po sa Ephesians chapter 3 verse 16, ganito po ang sinasabi. Inihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Upang mapalakasan po ang ating spiritual na buhay, kaya po nasa atin ang Santong Espiritu. Hindi po tayo napapalakasan ng mga mensahe, no. It is the Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin dahil tinuturuan po tayo ng Santong Espiritu. Ano pa po ang dahilan? Ano pa ang trabaho ng Santong Espiritu sa the Holy Spirit? To liberate us. Romans chapter 8 verse 2. To liberate us upang tayo ay kanyang palayain. Chapter 8 verse 2 po ng aklat ng Roma. Ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Jesucristo. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. Bakit? Sapagkat nang ako ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ay ginapi na niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ng kasalanan. Kasama ako doon. Kasama ako doon. Yung po sinasabi na yung the righteousness of Jesus was imputed. Imputed to us. Imputed to us. Inilagay sa atin. Isinama sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yung po mga kadakilaan ng Panginoon na yan. Lord, hindi po natin kayang isipin. Hindi po natin kayang gawin yan. Yung po bakit nandito ang Bakit nandito sa puso po natin ang Santong Espiritu? For us to produce fruit. Ano po yung sinasabi na dito po sa aklat po ng Galatia? Doon po, Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 22. Ganito po ang sinasabi. For us to
to produce fruit. Ano po yung fruit? Yung po bang prutas na mangga, santol, mansanas? Yung po ba yung mag-produce tayo, magbunga tayo ng gano'n? No. Ito po ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Kagalakan, mas kinalakan pera. Hallelujah! Basi na maraming problema, salamat po Diyos, salamat po Panginoon. Maski naman nasa harap ka ng panganib, nasa harap ka na ng mga delubyo ng buhay, salamat po Diyos, kagalakan. Nandyan ang kakontentuhan. Ano po? Thank you Lord. Kapayapaan, yes, mapayapa ka. Masira, yun pa, makasalukuyan nga ngayon. Nakakagulo yung maraming mga Pilipino dahil sa bagyong dumarating. Pero ikaw bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, you are at peace. Why? Because the Holy Spirit is in your heart. Kapayapaan yung pinapadama ng Santong Espiritu sa atin. Maski na magkagulo sila dyan, magkagera sila dyan, okay lang. Payapa ka. Wala kang iniintindi, wala kang inaalala, wala kang kinatatakutan. Ang kapayapaan ay iyong nadarama at nararanasan. Ito po ang mga bunga ng Santong Espiritu na nasa sa atin. Katapatan, kabutihan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ito pong mga bagay na ito ang siyang mga nagiging bunga ng Santong Espiritu sa atin. Nakikita po sa ating pamumuhay nito. Okay. Ano pa po yung mga to lead us in prayer, in worship. Ano po? Philippians chapter 3 verse 3. Hindi po, sa lang. Ano po? Hindi po tayo marunong magpuri. Ano po? Hindi po tayo marunong magpuri. Nakasulat na yan sa Biblia. Palakpakan mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, itaas mo ang iyong mga kamay. Sumayaw ka. Sambahin mo siya. Meron po ng mga ibang mga kapulungan. Bawal yung pumalakpak, bawal yung magsabi ng amen, bawal magsabi ng hallelujah, bawal yung sumasayaw, bawal yung umiindak. Nasa Biblia po lahat yan. Si Haring David, sa pagpupuri niya sa Diyos, sa pagpaparangal niya sa Diyos, siya ay nagsasayaw. Mag-TikTok yan, magsumbaya. Hindi siya nahihiya. Sapagkat yun ang isang kaparaanan ng pagsamba, pagpaparangal sa Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon. Yung iba, huwag kang papalakpak. Sabi nga sa Biblia, yun nga ang tubig. Yung mga kabundukan, yung mga halaman, yung mga ibon, lahat ng nilalang ng Diyos, nagpupuri. Sabi nga po sa Biblia, let everything that has breath praise the Lord. Tapos ikaw, ibabawal mo, huwag kang papalakpak, huwag kang magsasabi ng amen, huwag kang magsasabi ng hallelujah. Kailangan nakaganyan ka lang, nakatameme ka lang. No! Hindi ganun. Kaya po nandito ang Santong Espiritu, Ephesians chapter 3 verse 3, to lead us in worship, kung paano tayo magpuri, sumamba, magparangal sa ating Diyos. Praise God! Isa pa. Ano pa? Ba't nandito ang Holy Spirit? Bakit nandito ang Holy Spirit? Romans chapter 8 verse 26. Upang turuan tayo ang manalangin ng tama. Kasi yung panalangin natin dati, yung panalangin natin, mga dasal natin dati, hindi yan tama. Yung mga dinadasal natin dati, hanggang dyan lang sa kisame. Hanggang dyan lang, paikot-ikot lang dyan sa kwarto. Kung saan nandoon ka, hanggang doon lang. Walang nakakarinig, walang nakakaalam. Hindi pinapansin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi wasto, hindi tama. Ang itinurong kaparaanan ng Diyos ng pananalangin. Okay? Ang itinuro ng Panginoong Hesukristo
na paraan ng pananalangin. Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, sa ganito kayo manalangin, sa ganito kayo. This is how you should pray. Yun po yun. This is how you should pray. Hindi po niya sinabi na, this is the prayer. Hindi po eh. Our Father, ginawang prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be. No, that is not it. Trivia, ganito lang po. This is how you should pray. Sa ganito kayo manalangin. Papaano? Ang ibig sabihin, Our Father. Sa umpisa, ano mo sasabihin yan? Yun sa Our Father na itinuturo ng Panginoon, itinuturo, pinapaalala, at ipinapaunawa ng Santong Espiritu sa atin ay mayroon kang relasyon sa Diyos. Kung hindi ang Diyos ang siyang iyong Diyos tagapagligtas, you have no rights to call Him Father. Wala kang karapatan tumawag sa Diyos ng Ama ko. Yun lamang po Sabi nga po sa Biblia, yun lamang po pinapatnubayan ng Santong Espiritu. Sila lamang po ang mga anak ng Diyos. Yung iba, hindi nga nila kinikilala ang Santong Espiritu. Wala raw Santong Espiritu eh. Ano po? Pinagtatawanan nga eh. No? Sabi na, ang dami naman ninyong Diyos. Meron kayong Ama, meron kayong Anak, meron pa kayong Santong Espiritu. Hindi nila maintindihan yun. Basahin mo ang Biblia. Sino ba ang kumikilos doon sa Old Testament? Ang God the Father. Sino ba ang kumikilos doon sa New Testament? Ang God the Son, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon wala ang Panginoong Jesucristo, sino ang kumikilos? Ang Holy Spirit. So, Father, Son, Holy Spirit, yun po yung tatlo. They are three but one God. O hindi nyo maintindihan yun kasi wala po kayong Holy Spirit. Doon lang, Our Father, wala kang karapatan tumawag ng Father kung hindi ang Diyos ang iyong sinasamba, kundi ang Diyos ang iyong kinikilala, kundi ang Diyos ang iyong tagapagligtas. You have no rights to call Him Father. Amen. Okay, kasunod. Who thou art in heaven. Ano ibig sabihin nun? Yung Diyos na kinikilala ko, nandoon sa langit, wala siya dyan, nakapako dyan, nakasabit no, kung saan-saan. That is my God. That is my Savior. That is my Redeemer. That is my Maker. That is my Provider, my Healer. That is my Protector. Siya ang lahat-lahat sa akin. Nasa langit siya. Wala siya kung saan-saan. Hallowed be your name. Sambahin ang kanyang pangalan. Ano ang pangalan niya? Diyos, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Ikaw po si Jehovah Rapha. Lord, ikaw po ang Diyos na nagpakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. You are Jehovah Jireh. Sa lahat po ng mga pangangailangan, ganun po ang sinasabi. Hindi po sa lahat ng aking mga kagustuhan. Hindi po yung lahat ng aking wants. Kasi po marami tayong wants na hindi akma sa kalooban ng Diyos. That is the Holy Spirit to teach us how to pray right. Kung paano tayo manalangin lang tama. Okay. Ito pa ang matindi. Thank you, Lord. Nung po nga ating Panginoon sa Kristo, siya po ay matapos na mag-ayuno ng 40 araw. Po, siyempre po siya, nagutom siya. No? After fasting and praying for 40 days, dumating ang
manunukso. No? Dumating ang manunukso. Ang sabi ng manunukso sa kanya, kung ikaw, yung po sa, pansinin po niyo yung salita, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Alam niya, alam ng manunukso, na siya, ang ating Panginoong Kristo, ang anak ay anak ng Diyos. Pero, sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano po ang isinagot ng ating Panginoong Kristo? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang bibig. Yun po yung ano eh. Pangalawa, dinala na naman siya ng manunukso doon sa lugar na, sa mataas na lugar. Sabi niya, nakikita mo ang lahat ng yan. Lahat ng natatanong mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan kung sasambahin mo ako. Ang sabi ng Panginoong Kristo, nasusulat, it is written. Sambahin mo ang Diyos, wala kang ibang sasambahin. Hindi ka sasamba sa kahoy, papel, ginto, silver, gold o kung ano man. Ang Diyos lang na buhay ang sasambahin. Ang sabi ng Panginoon. Pangatlo, ang sabi ng manunukso. Dinala siya sa pinakamataas na building. Ang sabi niya, magpatihulog ka sapagkat sinasabi na ikaw ay iingatan niya na hindi niya hahayaan na masaktan ang iyong mga paa. Alam ng manunukso ang laman ng Biblia. Buti pa yung manunukso, nagbabasa ng Biblia. Buti pa yung manunukso. Buti pa yung manunukso, alam niya kung ano ang laman ng Biblia. Okay. Sabi na po ni Kristo, it is written. Kung hindi mo binabasa ang Biblia, hindi mo masasabi na yun ay nakasulat sa Biblia. Ano po ang pinapakita rito? Ano po? Ang ipinapakita rito kung ano ang ginawa ng Santong Espiritu sa ating Panginoong Kristo. Dinala niya ang Panginoong Kristo doon sa wilderness upang siya ay subukin ng kaaway. Bakit? Sapagkat dito ipinapakita ng Santong Espiritu kung paano niya gagapiin ang kaaway. Ganon din po sa atin. Mga mananampalataya, ito po ang unang ginawa ng Santo Espiritu sa atin. Ituturo niya sa atin kung paano natin gagapiin, kung paano natin malalabanan, kung paano natin makokontrol ang kaaway sa ating mga buhay. Hindi natin magagapi ang kaaway sa ganang ating sarili, sa ganang ating kakayahan, kaalaman. No, we can never defeat the enemy without the Holy Spirit, sapagkat ang Holy Spirit lang po ang siyang makakatalo sa kaaway natin. Maraming kaaway, no? Isa po yan sa yun po yung mga ilan po yan sa mga trabaho ng Santong Espiritu sa buhay po natin. Doon po sa buhay ni John the Baptist. Ang Santong Espiritu po, siya ang nagbasbas kay John the Baptist, kay Juan Bautista, nung siya ay nandoon pa sa sinapupunan ng kanyang ina. It is the Holy Spirit that baptized John the Baptist while he's still inside his mother's womb. Nakasulat po yan dito sa aklat po ng San Lucas chapter 1 verse 39. Po. Nung si Elizabeth, ang nanay po ni John the Baptist, si John the Baptist ay 6 months na doon sa loob sa tiyan ng kanyang ina. Si Mary, ina ng ating Panginoon Kristo, siya po ay dinalaw po niya si Elizabeth. At binati niya si Elizabeth nung siya ay makarating dun sa bahay. Yung pong sanggol na doon sa tiyan ni Elizabeth, si John the Baptist, nagdulundag po.
Opo, siya po ang nagbasbas kay John the Baptist. Ganyan din po tayo na mga mananampalataya. Ang Santo Espiritu ay siyang magbabasbas sa atin. Siya po ang magbibigay kapangyarihan, kaalaman sa atin kung paano si John the Baptist, siya po ay nakapangaral, nakapagpahayag ng salita ng Diyos. Ganon din po tayo. Kung ano Santong Espiritu ang pinagkatiwala kay John the Baptist, siya rin po ang Santong Espiritu ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ano po? Ito po si tatay ni John the Baptist, si Zacarias po. Kinausap po ng ito po ay si Zacarias at ang kanyang asawa na si Elizabeth, mga magulang po ni John the Baptist. Sila po ay namanalangin sa ating Panginoon, sa Diyos, na sila po ay pagkalooban ng anak. Subalit sila po ay pareho ng matanda. 98, 95, yun po ang edad nila. Okay. Dumating po ngayon itong Holy Spirit kay Zacarias. Nagulat itong si Zacarias. Ang sabi po ng Espiritu sa kanya, Zacarias, tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, si Elizabeth na yung asawa ay magkakaroon ng anak. Magdadalawang tao siya. At ang ipapangalan mo sa kanya ay Juan. Sabi ni Zacarias. Sabi ni Zacarias, paano pong mangyayari yon? Ako po at ang aking asawa ay pareho ng matanda. Laos na kami, hindi na po kami pwede. Alam po ninyo, wala po sa edad. Pag ikaw ay nanalangin at may pananampalataya ka sa Diyos, kahit na ilang taon ka pa, pag iyan ay idinulog mo sa Diyos, tutugunin ka ng Panginoon. At the age of 95 and 98, tinugon ng Diyos itong si Zacarias. Pinagtawanan nila ang Diyos. Ang asawa ko ay lanta na. Magkakaroon pa ng asak. Hindi po siya makapaniwala. Ang sabi ng Espiritu ng Diyos sa kanya, dahil hindi ka naniwala, ikaw ay mapipipi hanggang sa araw na ipanganak ang sanggol na tatawagin mong Juan. Napipi siya. Kaibigan ko, yan po ang Santong Espiritu. Kung gusto mong magkaroon ng anak, wala kang anak, lumapit ka sa Santong Espiritu, manalig ka, manampalataya ka, sabihin mo sa kanya, nananalig po ako, nananampalataya po ako. Pero pag dumating na, nanandyan na, huwag mo sasabihin, matanda na po ako. No. Kung ayaw mong mapipi. Ito po si Maria. Ang sabi nga ni, ikaw ay magdadalang tao. Magbubuntis ka sa Santong Espiritu. Sabi po ni Maria, paano po mangyayari? Wala po akong asawa. Siyempre, totoo naman yun. Pero ang sabi ng Santong Espiritu sa kanya, ikaw ay magbubuntis sa Santong Espiritu. At papangalanan mo siyang Jesus o Emmanuel. Ano po yan? Ang sabi po ni Maria, mangyari po ang iyong kalooban sa akin. Tinanggap niya. Ano po nangyari? Pinagpala siya ng Diyos. Hindi po siya nabulag, hindi po siya napipi. Pero pag ikaw ay nagduda sa kakayahan ng Diyos, ikaw ay problema at pagkakasuliran. Kaibigan ko, kapatid ko, marami pa pong mga gawa ang Santong Espiritu na hindi po natin kayang isaisip. Pero ang mahalaga po ay ang Santong Espiritu ang siyang nag-convict sa atin upang tayo po ay magsisi sa ating kasalanan. Buksan po natin ang ating puso't damdamin. Tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang ating Diyos, Panginoon tagapagligtas ng buhay. And then, the righteousness of Christ Jesus our Lord will be imputed to us. Para bagang hindi tayo nagkasala. Yun lang po ang mga requirements ng Diyos. Tayo po ay manalig manampalataya sa Diyos. Ang sabi nga po doon, nagkasala ang tao dahil nireject nila ang ating Panginoon Kristo. When you rejected Jesus Christ, you rejected God. Then you sin.
ang tanging paraan lang upang ikaw ay mapatawad, humingi ka ng tawad, tanggapin mo ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Then, you are forgiven. Yun lang po na, no? Okay. Tapos po yung righteousness, the righteousness of God, ang ating Panginoong Jesucristo, siya pa rin po. Ano po? Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, He is holy, He is good, He is fair sa lahat. Patas po ang Diyos sa lahat. Wala po siyang tinatangi. Ang sabi nga po sa Biblia, God is not a respecter of person. Wala po siyang tinatangi. Ang ano nga po, ang mas paborito po ng Diyos ay yung mga makasalanan lumalapit sa Kanya. Yung pong walang kaya, lumalapit sa Kanya, umaasa, nananalig, tumatawag sa Kanya, dumedepende sa Kanya. Yung po ang masterpiece ng ating Panginoon Jesucristo. Tapos po, God's judgment. Ang kaaway po ay hinatulan na ng Diyos. Kaya wala na po tayong pag-aalala. Hindi na po tayo sakop ng batas ng kasalanan at ng kamatayan ng kaaway, sapagkat tayo po ay nasa ilalim na ng batas ng ating Panginoong Jesucristo. His righteousness was imputed to us because of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, Diyos na mabuti, Santong Espiritu, na siyang nagpaalala, siyang nag-convict sa amin upang kami po ay magsisi sa aming mga kasalanan, tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay. Kilalanin ka, Santong Espiritu, aming tagapagturo, aming kalakasan, aming gabay patnubay. Ikaw po ang gagabay sa amin, ikaw po ang aming kasama sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, itinataas ko po sa dakilang pangalan ang iyong mga anak, mga lingkod na patuloy pong nanonood, sumusubaybay, nakikinig sa mensaheng ito, sa programang ito, Panginoon, ng paghahayag ng salita o God. Frontliners of Christ Jesus for the glory of God. Goer of Christ Broadcasting Service. Diyos, pagpalain mo po ang gawain ito, O Diyos. Ama, ito po ay pinasimulan mo, ito po, O Diyos, ay itinayo mo, ito po, O Diyos, ay itinatag mo upang mas marami pa ang makakapakinig ng iyong mga banal na salita, O God. Lord, ikaw po ang aking inaasahan, ikaw po, O Diyos, ang aming sandigan, ikaw po, O Diyos, ang siya nagpasimula sa gawain ito. Kaya sa iyo ako nananalig, sa iyo ako nanangan, Panginoon Diyos. Sa ganang aking sarili, wala po akong magagawa sa ministeryong ito. Hindi ko alam, Panginoon, ang ministeryong ito. Subalit, dinala mo ako, Diyos, sa gawain ito. Kaya nga, Panginoon, ipinagkakatiwala ko po sa ito, O Diyos. Ama, ang gabay at tulong mo, ang patnubay mo, ang kailangan ko, O Diyos. Ang lakas mo, O Diyos. Ang iyong kaalaman, ang iyong presensya ang kailangan ko upang, O Diyos, ang ministeryong ito ay may pagpatuloy, O God. Lord, ang mga kapatid ko po na patuloy po nakikinig, O God. Lord, Panginoon, pagpalain mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Lord God, provide their needs, O God. Financially, physical strength, O God. Emotional, Panginoon. Yes, Father God. Ama, ikaw po ang Panginoon, ang aming kakampi, ikaw ang aming sandigan. Ama, ganun din po, itong bagyo na dumarating, Panginoon, tinataas po namin, O Diyos. Ingatan mo po ang iyong mga anak, O God. Lord, sinabi mo po sa iyong mga salita, O Diyos. At ito, Panginoon, ay aming inaangkin. Ito, O Diyos, Panginoon, ay aming tinatanggap na sabihin mong iba ang pagtingin mo sa iyong mga anak. Kaya nga, Panginoon, bilang mga anak mo, inaangkin po namin ang mga salita mo ito, O God. Lord, ingatan mo kami, gabayan mo po kami, ilayo mo po kami sa panganib po ng bagyong ito, O God. Lord, ikaw po ang aming kalasag, ikaw po ang aming tanggulan, ikaw po ang aming matibay na silungan, O God. Lord, sa iyong mga kamay,
pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay. Sa iyo kami aasa, mananalig. Ganon din po, itinatas po sa dakilang pangalan. Mga kapatid po namin, mga anak mo, mga nilikha mo, mga naglilingkod sa iyo, O Diyos, na mayroong mga karamdaman, Lord God. I speak healing. Kay Pastora Joyce, complete healing. Kay Pastora Ricky Chan, O God, yes, Father God. Kay Sister Glenda Soliman, O God, yes, Father God, in Jesus' name. Kalakasan, kalusugan para po kay Bishop Jessica Candelaria, kay Mami Penny, O God, yes, Father God. Mga kamag-anak ko, mga mahal ko sa buhay na mayroong mga karamdaman, O God, Lord, I pray for complete healing, O God. Ama, yung po dumadaan sa mga suliranin, sa pananalapi, O God, Lord. Bless them, O God. Ama, pagpalain mo po. Sila po na mayroong mga pangailangan sa pananalapi, O God. Lord, ikaw lamang po, O Diyos. Ang aming sandigan, ikaw po. Ang aming kalakasan, ikaw po, O Diyos. Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming aasahan. Ama, sa iyo kami mananangan, sa iyo kami aasa, sa iyo kami mananalig. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka, Panginoon. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santo Espiritu. Amen at amen. Okay. 5:58. 2 minutes more. Meron po tayong mga gawain dito po sa Tarlac. Ano po? Dito po sa may Cantarilla District 4. CEMI San Manuel, sa pangunguna po yan ni Pastor Augusto Ronquillo. Tapos po doon sa may medyo sa may bandang likod sa CEMI Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Benson. CEMI Herona sa may Salapungan, Bagong Bayan. Tapos po doon sa medyo malayo-layo, CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuwao, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Samahan po niyo sila sa kanilang pananambahan. Tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang kapangyarihan at ang presensya ng aking Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Till next week, God bless us all. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay, salamat po.